Hey folks, so may update tayo sa Micaela Espiridion case and sabi ko na lang total bashers be bashers, babash na naman ako for this content, babasahin ko na lang. So anyways, this is particularly tungkol dun sa mga kasama niya sa teatro na nababash because they're in a photo with her and for some reason, dinadamay nila yung group. So, let's go. So, ayun na nga, Micaela, of course, siya 18 years old na nagmala-assassin doon sa 10-year-old niyang kapitbahay sa Taytay Rizal. Nag-statement na nga yung theater group niya sa Taytay at kinlarify na November 2023 pa siya umalis doon. At nakiusap sa bashers na wag sila guluhan. So, babanggitin ko dalawang tao. Ito yung mga close niya sa theater. So, basically, like the rest, November 2023 pa sila last nagkita. So, dapat din nyo talaga sila dinadamay. So, ito nga, si Allen Montes, nakiusap, siya yung kasamang lalaki ni Micaela sa picture ng birthday niya. Nilinaw nito na wala silang naging romantic relationship at siya yung tumayong ama-amahan nito. Si Joanna, hindi na natin apeliduhan kasi nga nagkaka-anxiety na sa pinagagawa nyo, naging best friend siya ni Micaela. So, ayon nga kay Allen, siya yung nagpayo, siya yung nag-guide kay Micaela. So, nakakaranas na ng depression and anxiety attack. So, seryoso to guys. So, dapat wag na tayong magdamay ng mga hindi naman, siguro kung magulang pa ni Micaela, 'di ba, or mga tito-tita, pwede pa eh. Kasi yun nga yung naging puno-tulo nito eh. Of course, at the end of the day, you're responsible for your own decisions, but yun yung nakita ko eh, ayon din sa police, ganyan, na yun yung sinasabi talaga, na parang for some reason, may inggit na namayani sa kanya, kaya nagawa niya yun at the spur of the moment. And hindi pa naman confirm yung angle na may pinagbabawal na gamot. So anyways, back to Joanna. Yun nga, nababash siya, napag-iisipan pa na magiging violente raw ito na eventually tulad ni Micaela, which is very, this crossing over the line na guys. So, stop na. And explain din ni Allen na mabait at mahusay makisamang dalaga. So, si Micaela dati. Kasi, ayan. So, kaya hindi nga niya alam kung bakit naligaw ng landas. But, there are hints if you read between the lines na somehow, nabarkada, she fell in the wrong crowd. But, we'll see pa, 'di ba? Kung gusto niyo na update na galing sa police mismo, visit niyo yung page Rizal Provincial Police. So, yun yung pinaka-FB. Doon sila nag-update. Yan. So, ayon naman sa director ng Rizal PNP ay child abuse and frustrated murder ang isinampa sa dalaga, pero nasa DSWD muna ito for psychological assessment kasi nga wala naman itong magulang. So, what do I think about this? Medyo iffy lang yung DSWD part because she's already 18 and feeling ko mas mapapabilis yung proseso if, PGH or basta yung mental health professional eh. Kasi DSWD, di nila sakop yan eh. Although I think some have professionals, but hindi nila totally sakop yan. Para lang yan sa underage. And yeah, kahit sabihin natin child abuse yung crime, eh, hindi naman nagfo-fall under, di ba? Hindi naman minor yung nag-commit ng child abuse. So, yun lang, update ko kayo. Grabe. So, ito pa pala. Advice lang siguro kung meron kayong friends na alam nyo naman yung ganyan na walang parental figure. Alam nyo, it's a lot talaga. It's a lot to take in. Kasi may nakita din ako nagko-comment na parang, ba't ako lumaki naman ako sa lola, ganyan. Feeling ko talaga ito si Micaela. Wala siya naging parental figure. Kaya ganyan. So, yan. Tapos yung bata, pag-pray din natin, grabe. Yung sa, niya, diba? Ang dami nung, grabe. Ang dami nung wounds niya eh. 22 yata. O basta more than 20. Yan. Tapos, wag nyo na din sigurong spread yung CCTV, pwede rin. Sige, fine, whatever. Naka-public naman yun. Nasa post din mismo nung tita nung bata, but yung picture namin, nagko-comment kasi meron daw silang pictures nung unblurred. Para saan? Ba't nyo kailangan tingnan? Di ba? Makakatulong ba yan?
dun sa pamilya. So, huwag niya na sana spread. 'Di ba? Ako naman, yung mga iba kasi nagbabash, ba't daw kino-content. Eh, well, 'di ba? I mean, pag tinignan niyo yung original Facebook ko, yung Facebook page ko talaga na hindi itong, 'di ba? Yung personal page ko na na-lock by the way ng Facebook kaya hindi ko magamit, 'di ba? Makita niyo last post ko dun May pa. Yung advocacy ko talaga is mental health. So, yung mga case na ganito, I feel strongly about this eh. Lalo na yung nadadama, yung mga tao na hindi naman dapat kasali. Diba, maintindihan ko kung nag-investigate, chine-check yung background, pero yung ibabash nyo yung mga tao around Micaela na hindi naman niya magulang, diba? Dapat hindi. Diba, very wrong eh. Parang may biktima na nga isa yung bata. Well, in a way, si Micaela, diba? O sira na rin yung future niya. Huwag na kayo mag-create ng more victims. Diba? Or hindi kayo makakasuhan kasi ang dami nyo na nambaba sa kanila. Diba? Parang, paano sa inyo nangyari? Anong gagawin nyo? So, yun lang. Please be kind lang. Lalo sa panahon ngayon, diba? Sige kayo, karma yan kayo, mamangkipax kayo dyan. Joke lang. So, yun lang.